Siya ang pinakamakapangyarihang witch sa mundo, pero hindi siya makapagsalita sa harap ng tao nang hindi nagpapanik. Kung bago ka dito, welcome! Ako si Fumi at dito kami nagre-recap ng mga anime in Tagalog. Mag-subscribe na para hindi ka mapag-iwanan. At kung nandito ka na, salamat sa pagbalik mga pre. I-like ang video at simulan na natin ang kwento ni Monica, ang silent witch na nagtatago sa harap ng lahat. Let's go! Hindi na bago ang dragon attack sa Kingdom of R'dil, lalo na sa teritoryo ni Count Kerbeck. Sanay na ang soldiers na lumaban sa mga halimaw na to. Pero isang araw, nag-iba ang takbo ng laban. Lumitaw ang isang napakalakas na black dragon, kilala na kayang magwasak ng isang bayan at halos matalo ang buong army. Sa gitna ng kaguluhan, may isang mysterious na naka-hood na figure ang tahimik lang na lumapit sa battlefield. 3 months later, makikilala natin si Monica, isang sobrang tahimik at reclusive na girl na halos hindi lumalabas ng bahay. Isang bata ang bumisita sa kanya, nagdala ng pagkain at excited na kinuwento ang nangyari sa laban. Ayon sa bata, nung wala ng pag-asa, dumating ang legendary Silent Witch, isa sa 7 sages, at mag-isa niyang tinalo lahat ng dragons. At doon natin nalaman na si Monica mismo, yon. Kahit sobrang lakas niya ay sobrang mahiyain naman niya, yung tipong pwede siyang himatayin kapag kailangan makipag-usap. Dahil dito, natutunan niya ang rare ability na mag-cast ng magic nang walang chanting. Pero nagulo ang tahimik niyang buhay nang dumating si Louis Miller, isa ring 7 sage. Inutusan siya na mag-undercover, pumasok sa academy at protektahan ng lihim ang second prince na si Felix. Kahit tumanggi siya, napilitan siyang pumayag dahil sa pressure ni Louis. Para sa cover niya, kailangan niyang magpanggap bilang servant ni Isabel Norton, isang noble girl na kunwari ay malupit na amo. Pero sa totoo lang, fan ni Monica si Isabel at ina-act lang niya yon para maging convincing ang misyon. Kahit ayaw ni Monica, wala siyang choice kundi ituloy, lalo na't alam niyang hindi siya pakakawalan ni Luis. Noong bata pa si Monica, sobrang halaga sa kanya ng isang simpleng measuring tape na bigay ng tatay niya. Doon nagsimula ang love niya sa numbers, isang bagay na dala niya hanggang ngayon. Sa academy, magulo agad ang simula. Isang student na si Aaron O'Brien ang naakusahan ng theft at sa desperasyon, tinangkan niyang atakihin si Prince Felix. Nabigo ito at na-expel, pero bago umalis, nagbigay siya ng hint na may kasabwat siya. Samantala, nagsimula na si Monica sa school bilang servant. Dahil sa sobrang hiya niya, hindi siya makapagpakilala ng maayos, kaya naging isolated siya, maliban kay Lana Colette, isang mabait at mayamang girl na lumapit at nakipagkaibigan sa kanya. Isang araw, habang naghahanap ng tahimik na lugar para kumain, napunta siya sa harap mismo ng prince. Napagkamalan siyang isang threat at dinetay ni Elliot, pero pinagtanggol siya ni Felix. Biglang may nahulog na flower pot mula sa taas na muntik nang tumama sa kanila. Pinrotektahan ni Felix si Monica, pero dahil sa shock, nahimatay siya. Pagkatapos nito, nag-decide si Monica na magpasalamat kahit nahihirapan siya. Dahan-dahan siyang nagsimulang makipag-connect sa iba, lalo na kay Lana. First real step niya to. Hindi nagtagal, tinawag siya ng student council. May suspicion sila na may kasabwat si Aaron at napasama si Monica sa investigation. Nagkaroon siya ng second mission. Hanapin ang tunay na culprit. Determinado si Monica na imbestigahan ang incident, lalo na yung flower pot. Habang ginagawa niya to, nakita niya ang group of girls na binubuli si Selma, fiancé ni Aaron. Habang nagkakagulo, nadulas si Monica sa stairs at bumagsak kay Cyril Ashley, Vice President ng Student Council. Halos maging social disaster yon, pero inako ni Monica ang blame para protektahan si Lana. Sa investigation niya, napansin niya na kailangan i-book ang room kung saan nahulog ang pot at may signs na planado ang lahat. Sa huli, na-identify niya si Selma bilang culprit. Nang makonfront, umamin si Selma. Ginawa niya yon
para protektahan si Aaron. Kahit deserving siya ng mabigat na punishment, pinili ni Felix na i-expel na lang siya. Pagkatapos nito, tinignan ni Monica ang financial records ng student council at agad niyang napansin ang maraming inconsistencies. Dahil sa skills niya, ginawa siyang treasurer ni Felix. In just hours, nireview niya ang 5 years na records at na-expose ang maraming errors. Kahit na inis si Cyril sa kanya sa una, kinilala rin niya ang galing ni Monica. Pero napansin ni Cyril, kahit sobrang talino niya, wala siyang confidence. May malalim siyang pinagdadaanan. At nang gabing iyon, may kakaibang nangyayari. Nakaramdam si Cyril ng strange premonition na parang may mas malaking danger pa. Naputol ang tahimik na routine ni Monica nang dumating si Rince Belfide, isang wind spirit na under ni Luis. Habang parang trivial lang ang message, may napansin si Monica isang kakaibang disturbance of mana. Sinundan niya to papunta sa forest kung saan nakita niya si Cyril nakakulong sa isang napakalaking block of ice at totally out of control ang magic niya. Yung protective amulet nito ay nagmalfunction, kaya nag-wild ang mana niya. Hindi nagdalawang isip si Monica. Kahit malakas ang ice magic ni Cyril, mas powerful pa rin si Monica. Ginamit niya ang fire magic para tunawin ang yelo in seconds at inayos ang amulet para ma-stabilize siya. Habang walang malay si Cyril, lumabas ang mga fragments ng past niya, yung family issues niya at pressure na patunayan ng sarili. Pero hindi nagtagal si Monica, hinabol niya ang tunay na dahilan ng incident at nalaman niyang si Professor Thornley ang may pakana. Pinakikialaman nito ang student council records. Nang ni-confront siya, tinry niyang gamitin ang mind manipulation magic kay Monica. Pero maling tao ang napili niya. Hindi lang na-resist ni Monica ang spell, completely niyang dinurog to. Binalikan pa niya ng sariling magic, leaving him powerless. Kinabukasan, kumalat ang balita na inaresto na siya ni Luis. Kahit tapos na ang problema, nagsimulang magduda si Felix sa tunay na identity ni Monica. Si Cyril naman, nagsimulang mag-connect ng dots. May pagkakahawig si Monica sa taong nagligtas sa kanya. Pero si Monica, tuloy lang tahimik, low-key at nagtatago sa harap ng lahat. Lihim na pinatay ni Monica ang isang Earth Dragon na umatake sa city. Walang nakakaalam na siya ang may gawa. Kahit may chaos, mabilis ding bumalik sa normal ang lahat na parang walang nangyari. Sa academy, mas nakakatakot pa ang susunod niyang challenge, ang pagpili ng elective classes. Na-overwhelm siya kaya tinulungan siya ni Felix at nagpunta sila sa Magicraft class. Doon, nakaharap niya si Professor William McRagan, ang teacher na nakakita dati sa kanya na gumagamit ng enchanted magic. Buti na lang mahina ang eyesight nito, kaya hindi siya agad nakilala. Pero may bagong problema, kailangan sukatin ang mana levels ng students. Delikado to para kay Monica dahil pwede siyang ma-expose bilang isa sa Seven Sage. Buti na lang, may student na si Glenn na nagpakita ng sobrang lakas na power, nasira ang device kaya't na-divert ang atensyon. Ginamit ni Monica ang sitwasyon para makatakas. Nagpunta naman siya chess class kung saan tinuruan siya ni Elliot. Kahit beginner siya, sobrang bilis niyang matuto, halos ma-shock lahat sa strategic thinking niya. Kahit natalo siya ni Elliot, na-realize nito kung gaano siya ka-exceptional. Pagkatapos, sinamahan niya si Elliot sa isang errand involving merchants, pero nalaman niya na imposters lang pala ang mga ito, mga bandits in disguise. Habang naghahanda si Elliot lumaban, si Monica naman quietly ginamit ang magic para i-disrupt ang attackers nang hindi nahahalata. Doon niya nakilala si Casey Grove, isang mabait at medyo insecure na noble girl. Dahil sa warmth nito, first time na gusto ni Monica sumubok ng bago. Nag-enroll siya sa chess at horse riding, isang maliit pero important step forward. Hindi magic o laban ang next challenge ni Monica, kundi dancing. Sobrang hirap siya dito, kasama si Glenn na equally clumsy. Kahit tulungan sila ni na Casey at Lana,
hirap pa rin sila. Mas lalo nitong binawasan ng confidence ni Monica. Kinagabihan, tinukso siya ni Nero tungkol sa pagiging uncoordinated niya. Kahit harmless, tumama to sa kanya. Naalala niya ang tatay niya, isang brilliant man na tinanggihan at pinatay ng society. Yung fear na hindi siya belong, nandun pa rin. Kinabukasan ay may isang tea party, isang social test para sa nobles. Para kay Monica, nightmare to. Tinuruan siya ni Isabel, lalo na sa pagpili ng tea. Dahil kahit ito ay may meaning sa tingin ng iba. Sa event, nagkaroon agad ng tensyon, lalo na dahil kay Claudia Ashley, isang intimidating at prangkang noble. Nasabotahe ang tea ni Monica pero instead na sumuko. Nag-adjust siya, nag-serve siya ng coffee. Unusual, pero gumana. Kahit may criticism si Claudia, kinilala niya ang effort ni Monica. Later, sa dance practice, may breakthrough, naging natural ang galaw ni Monica sa pag-focus sa maliit na detail. Hindi siya natakot, kahit sandali lang. Kahit na-offend niya si Felix unintentionally, progress pa rin yun. Unti-unti siyang natutong makihalubilo bilang sarili niya. Nagsisimulang nang magduda si Felix sa mga nangyayari, dragons, threats at suspicious na tao. Pero nang makita niyang nag-i-enjoy ang classmates niya sa barbecue, sumama pa rin siya. For once, normal ang lahat. Kinagabihan, nakatanggap si Monica ng dress mula kay Luis bilang reward. Habang sinusubukan niyang mag-thank you, nalaman niya na may barrier si Luis sa school, pang-block ng outside threats. Pero hindi nito mapipigilan ang danger sa loob. Kinabukasan, napansin niyang ino-observe siya ni Claudia. Bago pa niya maintindihan, may panibagong problema. Si Caroline Simmons, isang noble na may galit sa kanya, ay inimbitahan siya sa tea gathering. Kahit may mali sa pakiramdam, pumunta si Monica. Doon, pinilit siyang magsinungaling ni Caroline tungkol kay Cyril. Tumanggi siya. Biglang nagbago ang atmosphere. Pinainom siya ng tea. At halos agad siyang bumagsak. Lason pala yon. Habang tumatalab ang poison, bumalik ang trauma niya. Nasunog ang books ng tatay niya, nasira ang bahay nila, at ang cruelty na naranasan niya. Nag-breakdown siya, paulit-ulit na nagsosorry. Dumating si Claudia, pinasuka siya para mailabas ang poison at dinala siya sa infirmary. Nabunyag ang ginawa ni Caroline. Pagising ni Monica, nandun sina Felix at Cyril. Hindi galit, kundi concerned. Samantala, kinorner ni Felix si Caroline hanggang umamin ito. Then pumasok si Isabel at tinakot si Caroline, ipinakita ang consequences ng ginawa niya. Justice was served, but may emotional damage na naiwan. Bumalik ang lahat sa normal, kahit fragile. Nakakatanggap si Monica ng anonymous letters na alam niyang galing kay Lana. Naging masaya siya sa simpleng bagay na to. Mas naging close siya kina Lana, Casey at Claudia. Napunta ang usapan sa school festival. Ngunit hindi nagtagal ang peace. Habang tumutulong si Monica kina Cyril at Casey, napansin niyang naputol ang ropa ng timber. Halos matamaan si Casey. Niligtas siya ni Monica gamit ang magic. Mukhang accident, pero napansin ni Monica masyadong precise ang pagkakaputol. Kaya tinanong niya, "Ikaw ba?" Hindi tumanggi si Casey. Inamin niya, balak niyang patayin si Monica. Siya rin ang nagsabotahe ng tea noon at may mas malaki pa siyang plano. May planted siyang spiral flame, isang device na papatay kay Felix. Ginawa niya to para sa bansa niya, para baguhin ang power balance. Nawasak ito si Monica pero kumilos agad siya. Pinigilan niya si Casey at hinanap ang barrier ni Luis para i-modify to at i-neutralize ang spiral flame. Pero may trap, gawa ng Witch of Thorns, isa ring Seven Sage. First time niya makalaban ang kapantay niya. Kaya ginawa niya ang hindi niya ginagawa, nag-chant siya. Tinawag niya ang Wind Spirit King at winasak ang trap, halos maubos ang mana niya. Nakuha niya ang barrier at nare-write to. Nailigtas si Felix, pero pagdating ni Luis, kasama niya si Casey.
Wala nang takas. Umamin si Casey sa lahat. Walang takas, tinangka niyang patayin ang isang member ng royal family. Normally, ang kaparusahan dito ay brutal. Interrogation, mind manipulation, at execution. Pero tumanggi si Monica na tanggapin yun. Mabilis siyang nag-isip at nakipag-deal kay Luis. Sinabi niya na kapag lumabas ang katotohanan, masisira ang political standing nito, lalo na supporter siya ng First Prince. Kapag nalaman na may assassination attempt mula sa side nila, magiging malaking problema. Na-impress si Luis. Kahit labag sa loob, pumayag siya. Hindi papatayin si Casey pero may kapalit. Kailangan niyang umamin at gugulin ang buong buhay niya sa convent, malayo sa lahat. Ito na ang best possible outcome. Sa paghihiwalay nila, nanatiling distant si Casey. Hindi siya nagpasalamat o humingi ng sorry, direkta man lang. Sinabi niya kay Monica na huwag siyang iyakan. At kalimutan siya, pero tumanggi si Monica. Umiiyak, sinabi niyang hindi niya siya kakalimutan. Habang dinadala si Casey, nagsorry ito para sa mga bagay na hindi niya naituro. Pagkatapos nito, tinago ang katotohanan. Para maprotektahan ng lahat, kay Cyril ibinagsak ang blame. Tinanggap niya yon nang walang reklamo. Pero si Monica, alam ang totoo at dinurog siya ng guilt. Hindi niya masabi ang nangyari, kaya paulit-ulit siyang nagsusorry hanggang mapagod siya. Samantala, nagsisimula nang mag-connect ang lahat kay Felix. Nang marinig niya si Luis na banggitin ang Silent Witch, naging obsessed siya. Ang hinahangaan niyang mas malapit kaysa sa iniisip niya. At si Monica, kahit mabigat ang lahat, tuloy pa rin. Bit-bit ang mga secret na siya lang ang may alam. Bumalik ang story sa nakaraan. May batang lalaki na si Bernie na gustong maging great. Bilang second son, gusto niyang patunayan ang sarili at maging isa sa 7 sages. Isang araw, nakita niya si Monica na binubuli at iniligtas niya ito. Simula noon, tinulungan niya si Monica sa pag-aaral sa confidence at unknowingly sa path niya sa enchanted magic. Para kay Monica, naging espesyal siya. Pero sa present, sira na ang bond na yun. Sa academy, napili si Monica bilang representative sa chess tournament, isang malaking honor. Kahit hesitant siya, tinanggap niya. With support mula kina Felix at student council. Habang naghahanda, bumalik ang memories. Naalala niya nung napili siya bilang 7 sage, sobrang takot, nagtatago, hindi makapagsalita. Pero kahit ganun, napili siya dahil sa talent niya. 2 lang ang gusto niyang sabihan, foster mother niya at si Bernie. Pero nung sinabi niya kay Bernie, nasira ang lahat. Nagalit si Bernie, inakusahan siyang minamaliit siya. Para sa kanya, hindi inspiring ang success ni Monica, nakakahiya to. Tinulak niya siya palayo. Ngayon, nagtagpo ulit sila. Si Bernie, representative ng ibang school. Tinulungan siya ni Lana na mag-disguise para hindi makilala, pero hindi siya makakaiwas forever. Nung nagkita sila, nag-ipon si Monica ng lakas ng loob para batiin siya. Mahina man ang boses niya, hindi na siya tumakbo. Nagsimula ang chess tournament at dinomina ni Monica ang lahat. Na-amaze ang lahat sa strategy niya. Pero pagkatapos niyang manalo, may unexpected na nangyari. Nag-propose sa kanya ang kalaban niya. Gusto siyang pakasalan para lang makalaro siya ulit. Nagpanik si Monica pero dumating sina Felix at Cyril para iligtas siya. Pero hindi pa tapos, dumating si Bernie. Para makasigurado, inatake niya si Monica gamit ang magic. Nang mag-defend siya ng walang chant, nakumpirma niya siya nga yun at bumalik ang galit niya. Inakusahan niya si Monica na nagpapanggap, nagmamanipulate at ginagamit ang weakness niya bilang fasad. Nasaktan si Monica. Nang ipagtanggol siya ni Lana, ininsulto rin ni Bernie ito. Doon na nagsalita si Monica. For the first time, tumayo siya. Hindi para sa sarili kundi para kay Lana. Inamin niyang hinangaan niya si Bernie dati, gusto niyang maging equal niya. Pero hindi na ngayon. Binitiwan niya na.
Mas masakit pa yon kaysa sa kahit anong attack. Later, napasok si Bernie sa mas delikadong sitwasyon. Isang assassin na nagpapanggap na teacher ang umatake sa kanya. Kahit lumaban siya, natalo siya. Dumating si Monica. Kahit natrap siya sandali, tinalo niya ang assassin effortlessly. Pinakita ang gap nila. Doon na-realize ni Bernie ang totoo. Hindi siya tinraidor. Iniwan siya. Pero pinili niyang itago ang secret ni Monica. Sinabi niyang siya ang nanalo. Hindi man naayos ang relasyon nila. May pagbabago, may understanding na. Pagkatapos ng tournament, naging mas light ang story. Inimbitahan si Monica sa festival, isang rare chance para maging masaya. Doon din niya nakilala ang Starseer Witch, isa sa 7 sages. May sinabi itong kakaiba, sa loob ng 10 years, hindi niya makita ang future ni Prince Felix. Kahit fate, hindi siya mabasa. Sa festival, nahiwalay si Monica at napadpad mag-isa hanggang makita siya ni Felix. Nakadisguise ito at niyaya siyang maglibot. For once, hindi siya bodyguard or legend. Isang normal na girl lang. Naglibot sila, kumain, nag-usap, awkward pero sincere. Tinuring siya ni Felix bilang equal. Sa isang bookstore, nakita ni Monica ang libro ng tatay niya. Akala niya na wala na lahat. Gusto niyang bilhin, pero kulang siya sa pera. Binili ito ni Felix para sa kanya. Para kay Monica, hindi lang to libro, parte to ng past niya. Para kay Felix, simple lang. Kung mahalaga sa kanya, mahalaga rin sa kanya. Biglang nasira ang peace ng festival. Nanakaw ang isang powerful artifact, ang star-weaving Mira. Pero kakaiba, hindi ito kinokontrol. Parang may sariling will. Hinila nito ang isang merchant na parang pag-aari niya. Hinabol ito ni Monica. Kahit hirap siya lumipad, ginamit niya ang natutunan niya sa horse riding para mag-balance mid-air. Iba ang laban na ato. Unlimited ang energy ng Mira, sunod-sunod ang attacks. Si Monica, precise, kalkulado bawat galaw. Nakakita siya ng opening. In just 3 seconds, lumapit siya at ginamit ang mind magic para pigilan ito. Hindi winasak, kundi kinontrol. Pinili pa rin niya ang control kaysa distraction. Pagkatapos, bumalik siya kay Felix. Akala nito iniwan siya, but she chose to stay. Bumalik sila sa festival habang ginagawa ng Starseer Witch ang ritual. Mga ilaw na parang kaluluwa paakyat sa langit. Sa moment na yon, nag-reflect si Monica. Sa tatay niya, sa past niya, sa mga kaibigan niya at sa bagong buhay niya. Si Felix tahimik na nag-wish, protektahan ng lahat ng meron siya ngayon. At si Monica gumawa ng sariling vow, protektahan ang identity niya, protektahan ang lugar niya dito, at protektahan ang mga taong sa wakas nagparamdam sa kanya na belong siya. Kung nagustuhan mo ang kwento ni Monica at gusto mo pa ng ibang anime recaps sa sarili nating wika, make sure to like, subscribe at i-hit ang notification bell. Comment mo rin kung anong part ang pinakatumatak sa'yo at sino sa tingin mo ang pinakamalaking threat sa kanya.